Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay ang 50 centavos 1964 na isa na po sa mga matataas ang collector's value sa mga lumang barya ngayon. Sa video ito guys ay malalaman ninyo kung nasa magkano na nga ba ang collector's value ng baryang ito sa ngayon. Ito guys, panoorin natin. Guys, bago po nating talakayin ang tungkol sa baryang ito, ay gusto ko munang pasalamatan ang nagbinta sa atin nitong mga baryang ito. Itong nakikita nyo po ngayon. Sa nagbinta po nito, kung mapapanood nyo ang video ito, maraming salamat sa iyo. Ngayon guys, ay dadako na po tayo dito sa ating pag-uusapan ngayon. Tungkol po dito sa lumang barya, ito pong 50 centavos 1964. Itong 50 centavos 1964 guys ay kasama sa English series na ginawa mula 1958 hanggang 1966. At ito po ang pinakamalaking barya na ginawa sa series na ito. Ang baryang ito po ay napakahirap nang hanapin sa panahon ngayon dahil iilan lang po ang nakapagtabi nito. Sa kadahilanan po na mahirap nang hanapin ang baryang ito, marami pong mga coin owners ang nagbibinta na nito sa mataas na halaga at marami ring mga coin collectors ang wala pang hawak nito. Sa ngayon po ay demonetize na ang baryang ito. Ibig sabihin po, wala na po siyang halaga para ipambili o gamitin sa mga transactions. Ngunit kahit demonetize na po ang baryang ito, ay may halaga pa rin ito para sa mga coin collectors na katulad ko. Sa katunayan po, habang tumatanda ang isang barya, ay lalong tumataas ang kanyang collector's value. Sabi pa nga ng isang American writer na si Kate Klesa, "Just like old librarians, old coins are often more valuable than they appear at face value." Ngayon naman guys ay bahagyan nating titingnan ang mga katangian ng baryang ito. Ang baryang ito po ay mayroon siyang bigat na 10 grams at ang kanyang diameter ay 30.3 mm. Ang kanyang composition naman po ay nickel brush na mayroong 70% copper, 18% zinc at 12% nickel. Sa reverse naman ng baryang ito ay makikita natin ang isang babae na nakatayo na kung tawagin ay Lady Liberty. Mayroon po siyang hawak na mason na nakapatong sa isang anvil or palihan kung tawagin sa Tagalog. Sa kanyang bandang kaliwa naman guys ay makikita natin ang image ng Bulkang Mayon. Sa kanyang obverse naman po ay makikita ang lettering na Central Bank of the Philippines at sa bandang gitna ay makikita naman po ang sagisag ng Pilipinas. Panghuli natin na pag-uusapan guys ay kung nasa magkano na ang collector's value sa baryang ito. Sa aking pagre-research guys ay magkakaiba ang mga presyohan. Sa isang sikat na online selling platform ay mayroon pong nagbibenta ng $8.55 o higit pa. Dito naman sa ating nakuhang datos sa Numista Philippines, ang kanyang uncirculated ay nagkakahalaga po ng 96 pesos. Para naman po kay CCTV, ang bintahan po ng mga coins na ganito ay depende po sa mapagkakasundoan ng nagbibinta at ng bumibili. Tulad po ng ginawa natin sa mga nakaraan nating transactions. So guys, kung sakali mayroon kayong mga coins na gusto nyo nang ibinta, ay dapat mayroon kayong ibibigay na presyo na alam nyo na hindi naman kayo malulugi at hindi naman sobrang mahal para maging successful ang transaction. At kung gusto nyong ipakita ang inyong mga coins guys, ay pwede kayong mag-share o mag-post doon sa ating Coin Collector TV Facebook page. At doon, ito ay makikita ni CCTV at ng iba pang mga viewers na nagpa-follow sa ating Facebook page. Sila din po ay maaaring magka-interes sa iyong barya at pwede rin na sila ang makabili nito. Guys, maraming salamat sa panonood nyo sa video ito. Sana po ay mayroon kayong napulot na kaalaman tungkol sa ating napag-usapan. At kung mayroon po kayong mga concern tungkol sa inyong napanood, ay mag-comment lang po kayo dito sa video ito. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin po kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. At sa mga nakasubscribe na at patuloy na nanonood sa ating mga videos, maraming salamat sa inyo. At laging tatandaan, ang barya ay mahalaga at dito sa CCTV, ito ang bida.